Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng ikawalong araw ay tinuli ang bata at pinangalanang Jesus. Ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Merry Christmas and a Happy New Year po sa inyong lahat. Palapakan natin muli ang Panginoon. At pakibati naman ang inyong mga katabi ng Happy New Year. Ilang sandali na lang, magbabago na ang numero from 2025 magiging 2026. So magbabago na ang numero, sana magbago ka na rin. Pakisabi nga sa katabi, magbago ka na rin. So ang inaasahan sa atin, hindi lang basta numero ang magbabago at sa pagsigaw natin ng bagong taon, ang hangad natin nawa bagong ugali din na mas mabuti, mas maganda para na sa ganon, mas magkaroon tayo ng kapayapaan sa daigdig. Kaya nga ngayon, bukod sa, siyempre, yung buong mundo nagdiriwang tuwing January 1 ng New Year's Day. Pero sa simbahan, bukod sa panibagong taon, ang pinagdiriwang din natin ay ang dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. Na magandang mapagnilayan natin na sa unang araw na ito, pinapaalala sa atin na mayroon tayong gabay o mayroong sumasama at sasama sa atin, walang iba kundi ang Ina ng Diyos na si Maria. At maganda, bago tumawid, bago tayo magpalit ng taon, katulad ni Maria na ang ginawa niya, sabi nga sa ating ebanghelyo, natanim sa isipan ni Maria ang lahat ng bagay at ito'y kanyang pinagbulay-bulay. Sabihin niyo nga po, pinagbulay-bulay. So pag sinabing pinagbulay-bulay, pinagnilayan ng mabuti. At bukod sa pinakaisip-isip, nandoon yung mas malalim na pagninilay na dapat nating ginagawa sa mga oras na ito at sa mga panahong ito. Kamusta ba ang 2025? Kamusta kayo sa 2025? Sa pamahalaan natin, ang gulo-gulo. Ang daming nag-aaway, ang daming nakawan, ang daming kasinungalingan na nangyari ngayong 2025. Ano ba? Iiwanan na ba natin yan? O dadalhin pa rin natin sa 2026? Marami din sa inyo, mayroong mga nakaaway, may mga nakasagutan. Ano, itutuloy nyo lang ba sa 2026 o tatapusin na ngayon? Yung katigasan ng ulo ng 2025, itutuloy ba o tatapusin na at sisikapin?
Paano gagawin natin yan? Kasi minsan po, no? Baka ngayon nga, magti-2026 na, pero yung damdamin mo, yung isipan mo, nasa year 2000 pa. Magti-2026 na, pero yung daladala mo, nandun pa sa either 1970s, 1980s, 1990s pa. Daladala mo pa rin. Kasi nga, itinanim mo lang sa iyong isipan, pero hindi mo pinagnilayan kung ano ang dapat mong matutunan sa mga karanasan na iyon na nadadalin mo yung aral ngayong 2026. Dahil kung hindi, uulitin mo lang ng uulitin ang mga pangit na nangyari. Ay inaasahan sa atin, habang nagpapalit ang panahon, ang taon, nag-i-improve naman tayo. Kaya nga hindi lang basta bagong damit, hindi lang basta bagong mukha, kundi bagong pananaw ang dapat nating pinaghahandaan din. Kasi, kumbaga, hindi effective yung ganitong pag-iisip na ngayon 2025, ito yung ginawa mo, nakita mo nang hindi naging effective eh. Yung ganitong mindset, hindi ito uubra. So, paano kung ngayon gagawin? Paano kung ngayon i-adjust pagdating ng 2026? Minsan nakakatawa rin tayo, no? Mga Katoliko tayong naturingan. Lahat tayo dito, Katoliko. At napakaraming Katoliko ang hindi nagsisimba, pero Katoliko yan. Pero mamaya, ang mga gagawin natin, o marami sa atin gagawa, ng mga hindi gawain pang Katoliko. At anong iaasa? Sasabihin natin, ilagay mo ito. O, kompleto na ba ang 12 prutas? Dapat kompleto para swertehin. Nandyan na ba yung bigas? Nandyan na ba yung itlog? Nandyan na ba yung ampaw? Nandyan na ba? Nakabili na ba ng mga, mga lucky charm? Pero Katoliko yan. Ano ka ba talaga? Alam mo naman, ginawa mo na yan ng ilang taon na, alam mong hindi effective. Puro kaswerte, ayaw mo namang kumilos. Puro pampaswerte ang iniisip mo. Pero yung mga dapat mong gawin, ayaw mong gawin. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, magbago ka na. Pero nasa sa inyo pa rin naman yan, no? Kaya nga, katulad ng karanasan ng mga pastol, ang paanyaya sa atin, pumunta tayo sa Belen. At sino ang nasa Belen? Si Kristo, ang prinsipe ng kapayapaan. Kasi kung wala kang babaguhin at iaasa mo lang sa mga pampaswerte, wala rin yan. Kasi hindi tayo, wala yung swerte-swerte. Ang pinaniniwalaan natin, kapag lumapit tayo kay Kristo, may pagpapala at pagpapalain tayo kung makikinig tayo kay Kristo. Hindi sa palaka, hindi sa pusa, hindi sa kung ano-ano. Di ba? Ano ba ginawa nyo nung pagpasok ng 2025? Ano bang ginawa ninyo? Naalala nyo pa ba? Buti ngayon wala masyadong nagsusuot ng bilog-bilog. Diba? Kasi kailangan bilog, no? O kaya ayan tuloy, kakabilog mo, yan, puro barya ang nakuha mo. Yun yung kulang. Baka yun yung kulang sa atin. Yung nag-iisip tayo. Yung pinagninilayan natin at idinudulog natin sa Panginoon ang mga naging karanasan natin para nang sa ganon, may pagbabagong mangyari sa ating pag-iisip ngayong pagpasok ng bagong taon. Kaya nga isang biyaya din sa atin, ibinibigay ng Panginoon sa atin ang kanyang ina. Ipinahayag bilang ina ng Diyos si Maria. So, meron pa bang mas hihigit sa pampaswerte
sa ating pananampalataya. Pero nasa sa inyo yan, no? Lokohin nyo pa rin ang sarili ninyo. Sige lang, trip nyo yan eh. Sige, hindi natin babasagin ang trip ninyo. Pero sana mas ma-realize mo na anumang trip na yan, kung wala tayong pananampalataya katulad ni Maria, walang pagpapalang darating sa buhay natin. Pero muli, ang pagpapala ng Diyos, siksik, liglig at umaapaw. At hindi yan makukuha sa lakas ng paputok. Isang sasabi, mas malakas ang paputok, mas malakas ang swerte. Sabi nila, 50 years old na ako, wala namang ganun. Diba? Eh kung pwede nga lang pasabugin lahat ng malas, pasabugin na natin. Eh sinong nagdadala ng malas? Yang katabi mo, baka yan. E di pasabugan nyo na mamaya. Hindi yung sisirain nyo yung bahay, susunugin nyo yung bahay. Di ba? Pero minsan naalala ko din, di ba? Bakit ba may paputok? Di ba? Bakit ba may paputok? Para daw itaboy. Itaboy yung kung ano mga malas. Itaboy yung mga evil spirit. Pero taboy ka ng taboy, hindi naman kayo lumalapit. Hindi naman tayo lumalapit sa Diyos. So, paano yan? Hindi nagmimit eh. Minsan kanina nanonood pa kami ng TV, no? Sabi, marami daw bumibili ngayon ng mga tikoy, ng mga malalagkit. Di ba, no? Ng malalagkit. Kung pwede nga lang, huwag nyo nang kainin yung malagkit. Idikit nyo sa mukha nyo, idikit nyo doon sa katabi ninyo para talagang dikit kayo. Puro, di ba? Para daw, close. Eh, ayaw mo naman tumabi. Pero muli, no? Maraming bagay na nangyari sa buhay natin na kailangan natin pagnilayan ng mabuti. At sa mga nangyaring ito, nawa makita mo rin na kahit kailan, hindi ka pinabayaan ng Diyos. Amen? Happy New Year po sa inyong lahat.